Oh, yan, sayaw kayo, ha? Isa na ang mga presyo, paluturo'y mahal na tinilang yun di masabot. Langan na, uy, kuya. Yan o. So, yan. Nakita ba natin yan? 2025 proposed national budget. So, dito pa rin tayo sa national budget natin na 6.352 trillion pesos. Kalaking pera, no? Kalaking pera, ne? Ha? Kalaking pera ng Pilipinas, ne? Yun nga lang, saan kaya ito mapunta, no? Oh, no! Ha? Dahil yun na nga, marami pong tumataas ang kilay dito sa pundong ito ng pambansang Pilipinas. Grabe, no? So, mayroon sasayaw-sayaw dito, ha? May sasayaw-sayaw. At ngayon ay ito nga, no, isa na nga po itong inaalmahan dito yung sa national budget na sinasabi nga po na kailangang mas mataas yung pondo ng Department of Education kasi sa lumalabas po ngayon na ang pondo po ng pagkatapos ng BICAM, ang pondo ng itong DPWH, no, umabot ng 1 trilyon. Palakpakan at yun may kasamang sayawan. Sayaw-sayaw, no? 1 trilyon pa naman. Yun o, mga trilyon yung pondo ng DPWH at yun nga sinasabi na kailangan mas mataas yung sa education. At alam nyo ba kung ano ang ginagawa nitong mga mambabatas dito? Ha? Sinali nila sa Education Department ng pagbibilang. Yung mga ang pondo ay nanggagaling naman sa kanilang agency, ahensya, halimbawa lamang sa PNP, no, yung sa Military Academy. Sinali nila dun sa education na ang pondo pala dyan ay nanggagaling naman sa budget ng PNP at dun sa EFP, no? O nanggagaling din ang budget dun sa anong tawag ng academy ng EFP, no? Nanggagaling pala doon sa budget ng EFP. Isinama nila sa bilang dito sa education na department. Ito, pakinggan natin itong talakayan ni Idol Ted Pailon at saka ni former Senator Frank Drilon. So ito, malilinawan tayo dito. Dito, hindi ibig sabihin pwedeng ibalik ni Presidente yung inalis doon sa DepEd o sa PhilHealth. Kaya kung talagang ngunit in the course of the implementation doon po sa susunod na taon, pwede po nilang i-augment ang DepEd kung mayroong savings sa ibang item, pwede po ni Presidente gawin, magkaroon siya ng augmentation para maibalik yung 10 billion. Ngunit, hindi pwedeng ibalik yung 10 billion sa pamamagitan ng line item veto power. Yung nga po, no, hindi nga pwedeng galawin. Pero doon po sa constitutional provision na dapat to mas malaki ang budget ng education. Ano po? Yung pong katwiran kasi ngayon, as you know siguro, Senator, no? To justify, kumbaga para po iangat. Oh, yan ha. So dito sinabi nga para ito justify, para iangat, no? Parang pinipilit nila na papalabasin na mas mataas yung na-allocate na pondo para sa education kumpara doon sa napakalaking pondo ng 1 trilyon ng DPWH. Bakit kaya laging DPWH yung malaki ang pondo? Ano kayang mayroon sa DPWH, ha? Ano kayang mayroon sa DPWH, ha? Mukhang may sumasayaw dito sa DPWH, ha? Bakit ang pondo ng DPWH, ha? May sumasayaw-sayaw ba? Kasi laki, no? Sa higit na 1 trilyon ang DepEd budget na basically po ngayon, hindi ba umaabot lamang ito sa 700, basically ang DepEd 737 billion lang. So nag-compute sila, Senator. Sinama po nila dito bilang kasama daw po sa education sector budget, pati po ang Philippine, ito po yung Local Government Academy. Oh no! Ito pong Philippine Public Safety College. Grabe. National Defense College of the Philippines, etc. etc. Kumbaga, palabasin
na mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon kumpara sa public works. Ano po yung take doon? Matindi. Pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Yun magiging ground pala ito ng ginagawa nila na pwedeng idulog sa Korte Suprema. So kung natatandaan natin nung bago pa lang ito permahan ng presidente itong trilyones na ito ay sinabi na ni Senator Coco Pimentel na dudulog sila sa Korte Suprema. Mayroon silang itatanong at mayroon pang isang grupo dyan na papunta din ng Korte Suprema. Kaya maraming ground na para sa idulog doon sa Korte Suprema dahil dito sa 2025 budget na talagang maliwanag, harap-harapang ginigisa tayo sa sariling mantika. Kawawa naman tayong mga Pilipino, ha? Kawawa naman tayong mga Pilipino, ha? Hindi ba sila naawa sa atin, ha? Na gano'n na lang nila pagkukunin yung mga pondo, gano'n na nila kakalikutin yung mga budget natin. Tandaan po natin na ang usapan dito ay hindi na milyon, ha? Hindi na milyon ang usapan dito, bilyon na. Bilyon at ang pondo ng DPWH ay trilyon. Alam niyo ba kung gaano kadami ang trilyon na yan? Ha? Gaano ba kung gaano kadami ang trilyon na yan? So, gano'n po tayo inuuto nitong gobyerno na to dito sa budget na ito na yung 2025 na kunwari mayroon siyang ilang bilyon na binibito dito sa DPWH, pero ang pinapalusot nila ay 200 plus bilyon naman. Ang binibito ay ilan lang. Nako, wala talagang lang to, talagang pambubudo lang itong ginagawa nitong Marcos administration dito para lang kalikutin yung mga pondo ng ating bayan dito sa sa administrasyong ito. Traditionally sa mga budget na nandun pa ako sa Kongreso, ang binibilang na budget ng education sector, yung DepEd, yung sa CHED, yung sa state colleges and universities, yung sa TESDA. Ngayon ko lang po nakita na pati yung galing sa Philippine Military Academy, sa Philippine kung saan-saan, sinasaksak doon sa education sector. Alam po nila na may problema. Kaya sinama yung lahat ng mga remotely related sa education sector. Kaya ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema kung bibilangin po natin yung tama lang na DepEd, yung CHED, yung SUCs, yung TESDA. Itong apat na ito ang palagi nating tinitingnan nung nandun pa kami sa Senado. Yan ang tinitingnan natin, nakasama sa education sector. At ito po'y i-compare mo kung magkano ang budget ng, let's say, DPWH. Ngunit ngayon, marami na po ang sinama doon sa education sector. So, sa akin po, marami na sinama doon sa education sector. Lumalawak yung abot ng education system dito. So, palakpakan natin. At sasayaw pa tayo. Palakpakan natin. Lumalawak na yung pagkukunan ng pondo para sa education sector. Magaling. Ano na ito, itong nasa gobyerno natin ito, So, talagang gigisahin talaga tayong mga Pilipino dito. At i-question sa constitutionality kung tama ba ito. Sir, so noon pong mga nakakaraan na General Appropriations Act, saan po nakapailalim yung Philippine National Police Academy, yun pong PMA, under what department po siya ng mga previews? Ngayon lang to nangyari. Yan po, ang PNP Academy ay sa PNP po yan. Yun po ang Philippine Military Academy, doon po sa Armed Forces. Sa dating sa budget, yan po ang pag-alaala ko. Hindi po sa education sector po yan. Yung sa education sector na malaala ko, DepEd, SUCs or state universities and colleges, CHED, yun po. And yun po ang tatlo usually. Pagkatapos sinasama yung TESDA rightfully dahil sa yun po talagang
kasama sa education sector, sabihin ng Kongreso noon. Ngunit ngayon ko lang po narinig yung iba't ibang ahensya na mayroong DILG pa. Dati po wala yan sa education sector. Hindi binibilang. Kaya sa aking tingin, ito po pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Okay. Yun! Oh no! Kaya nga, talagang nakakalungkot na po talaga itong nangyayari sa atin ngayon. Dahil tayo po ay ginigisa po talaga tayo sa sarili nating mantika dito sa mga budget ito. At hindi lang ito nangyayari ngayon, no? Nangyayari na rin ito noong nakaraang taon, no? Noong nakaraang taon na, yun na nga, no? Nang lumto na tapos itong sa may pagkatapos ng bicameral, so nagbabago na lahat ng mga pinag-usapan nila sa Kongreso, sa Senado, pagkatapos ng bicameral ay iba na ang kalalabasan. Talagang doon na naglalabasan na yung mga hindi lumalabas na pondo kung saan-saan ang galing at saan-saan napunta, kung saan yung pinagtatapyasan nila ng mga pondo, lalo na itong mga pondo ng mga priority project natin dito para sa ating bansa. Kaya kawawang-kawawa na ang bansang Pilipinas at tayong mga